Mga kabasyong, welcome sa aking YouTube channel. So, dito sa video na to, maglilinis tayo ng throttle body nitong GLI, Toyota Corolla GLI 16 bulb. So, 4AFE. So, yan yung ano niya, yung throttle body na nabaklas. So, yan siya mga kabasyong, ang itsura ng kanyang throttle body. So, medyo madilim, gamitan natin ng flashlight. So, ayan. Lumalabas na gasolina dito. Ayan, oh. Medyo basa. Ayan, yung part na yan. Ayan. So, siguro may leak. Mag-air leak siya. Ayan. So, babaklasin ko to. Papalitan ko ng bagong gasket maker. So, tapos lilinisan ko lang. Although, malinis pa naman yung servo niya. Wala siyang langis. Ayan, makikita nyo. Maitim lang yung dito niya sa may bungad. Sinilip ko na siya. Tapos yan. So, ito yung niya. Kabasyong. Ito. Yan. So, pag tinignan mo rito, goods pa siya, no? Malinis siya. Tingnan mo sa kabila. Ayun. Grabe ang dumi. So, gagamit lang tayo ng carburetor cleaner. Or tinatawag nating injector cleaner, pwede rin. Yan. So, pati ito. So, magpapalit tayo ng IACV. Ito yung papalit natin. Ba't kasi tayo magpapalit? Yung timplada ng kanyang tawag to, air and fuel, hindi siya ganun kaganda pagdating sa ating idle. So, tapos magpapalit din ng map sensor. Pero before that, una ko muna, i-cleaning ko to, palitan ko to, linisin ko tong Ayan. Linisin natin ito. Pabaklasin. Tapos, saka tayo magpapalit ng map sensor. Mamaya na yun, mahuli na yan. O, tingnan nyo ito na una. Hindi kasi yun yan napapalitin na. Ayan. So, ang ipapalit naman natin dyan ay ito. Ayan. So, goods na goods. Kita nyo naman buong buo yung kanyang rubber. O, yan. So, denso siya. Original parts. Sensor assembly vacuum. O, yan. So, yan. Tandaan nyo yan. Ayan. Yung kanyang parts. Part number. Yan. Yan. Tapos, ito naman sa IACV. Ito naman yung Toyota. Ito yung part number niya. Yan. Yan. So, lilinis muna ako. Ayusin ko muna. So, dito muna ako bago ako punta doon. So, dito ako titirahin sa table ko dito.
So ito yung ginagamit ko panlinis, oh. Tigas. So nilagyan siya ng ano. Yun, ano ba to? Ay, kaya dumudulas. Yun. Magnetize yan eh. Yun o. Oh, mabalik na. Kaya kanina ayaw, merong nakalagay na electrical tape. Ayan o. Tandaan nyo ito, magnetize ito, kabasyo. Magnet yan. Ayan o. Lakas ng magnet yan. Oh. Ayan, malilinisan na natin siya ng gusto. Ayun o, yung problema niya, hindi siya nagsasara. Dapat sarado yan eh. So, nahaharangan siya nung mga dumi-dumi. Yan. Dapat yan nagsasara yan eh. Nakaganyan yan dapat. Tingnan nyo. Oh. Ayaw umano nung spring. Yun. Yun. Ayun, nai-stop pa rin. So, kailangan lang siguro pang linis pa. Bubugaan ko muna. Yan mga kabasyong, yan yung IACB. So naka-off tong engine. Naka-off. Ngayon pag i-on ko dapat sasara yan. Ayan, nakita niya sumara. Tapos pag aanin ko na yung ano, loop ko na. Ayan, bubukas siya ulit. So, ang explanation nito mga kabasyong, ito sabihin ko na. Para hindi na kayo, kapag ang IACB mo sira, hindi niya ma-magnetize. Hindi niya maisasara yun. Titignan nyo rin yung ano dito sa likod. Ito, yung thermostatic coil dito sa gilid. Kaya nga nakita nyo ito. Itong dalawang hose na ito, iyan ay nakasawsaw sa ating intake inlet. Ayan. Inlet. Nakapunta rito. So, kapag nainitan, meron tayong thermostatic coil na nandito sa loob. Ito. Ngayon, yung thermostatic coil na yun, kapag uminit yun, kino-close niya palalo yan. Diba, close na siya ng, ng ating IACB. Yan. Ngayon, yun, i-close niya palalo yun kapag nakuha niya na yung tamang temperature. Kasi, unang mataas ang RPM nito, nakaganyan yan, mataas pa yan. So yun, i-close niya palalo yun para bumaba pa yung idle. So ang problema kasi, hindi maibababa yung minor kahit anong adjust sa ating throttle. Ito yan. So may pakirin dito ang thermostat. Tandaan nyo, mga GLI, kapag wala kayong thermostat, ito pag wala kayong thermostat, so continuous flowing yung tubig doon. So hindi may titimpla
ng ating thermostatic coil na nandito, yan, hindi niya matitimpla yon. So, naka-steady lang siya, hindi niya magagawa yung trabaho niya na mag-close palalo. Para hindi naman ganun kataas yung inyong RPM. So, yun mga kabasyong. Tip ko yan. Titignan nyo ito. At saka, dapat working ang inyong thermostat. Titignan nyo. So, i-reuse natin yung gasket niya. Pero pag magkakabit kayo ng gasket, huwag yung lalagyan ng huwag yung ibababad sa anumang solution, kahit gasolina. Kasi lalaki. Hindi na siya magkakasya dito. So, ayan. Stack up open. Pag stack up open ang inyong thermostat, hindi na ganun ka-accurate yung pagbigay ng init dito. Not like kapag malamig ang engine, yun, magko-close yung ating coil, ay mag-open, should I say, pag malamig, hindi niya pipigilan na magsara itong ating IACV. Kumbaga katulong ng IACV na mag-close palalo kung makuha na yung tamang temperature. Pero pag di pa niya nakukuha yung tamang temperature, syempre high RPM siya kasi nakabukas. Yan na. Yan. Yan yung explanation niyan mga kabasyong. Yan. Kapag hindi na-adjust ang inyong idle, kahit anong adjust nyo ayaw. Ito yun. IACV. So, kikleaning na ako dito. Yun na lang yung gagawin ko muna. Okay. Balik ko nilagay dyan kasi luma yung natin. Huwag tayo pamalit. Wala tayong reserva dito mga kabaso. Bakit kapag luma yung kailangan talaga may bago yung gasket. Maganda kasi may bagong gasket. Kaso lang i-stock mga kabaso kaya. Parang may sitik na. Ayan. Kaya kung DIY kayo mga kabaso, mas better. Kasi tinawag lang sa akin kanina. Kapag ng IACV. So ano ginawa ko sa IACV? Yung ginawa ko dito eh. Stock up yung kanyang bulb. So ginawa ko. Para ulit. Yan kaya nila naman ako clean. Ayun clean yan. Pakitin na lang. So kanina meron yung magnetic na meron nito sa loob. Pwede yung dalawa. Tapos yung thermostat ko niya, kanina nakasara din doon yung tinitaw na. Kasi syempre ano naman, wala ko ng pit yan. Hindi ko yung tapos kasi yun. Ayun. Pag inopen mo ang engine, okay lang yung start. Na nakapag-close yung valve dito sa ICB. Sa totally. Ayun. Ang trabaho ni so mataas ang idle nun. Ngayon, pag uminit tayong tubig, mag-close yun at babalik sa tamang idle. Yung desired idle talaga yung talagang idle niya na 800. Kasi ang idle nito is 1.4. Idle pa lang yun. Taas. Kung natin nakita, magko-comment na lang si MC User doon sa ating YouTube or sa ating Facebook page. Siya na lang magko-comment doon. Nabasa niya na lang. So yun ang ginawa ko. Balik ko ito yung lumang. Although working siya, problema lang kasi masyado siyang luwang. Tapos mahina na yung pagsara niya na like ito. Kaya niyang isa na kaunti lang yung buka. Hindi po tayo naman kasi masasara ito. Meron konting buka pa rin. So yung mga naka-DLI dyan, yung mga kabasong, pag nalayin yung thermostat nyo. Kasi talagang magahayin kayo. Ito kasing coil dito, siya yung nagsasara na dililit sa hangin. Kapag mainit na yung ating makina, so iinit yung kulat natin. Kaya pag uminit yung kulat, that's the time na medyo mag-close na yung ating valve ng totally. Hindi na totally, gusto ko siya makapasok ng minimal hangin. Kasi kapag kahit nakapasok ng minimal, meron pa rin. Kaunti nga lang binigay. So yun yung secret nun. Tapos na-adjust ko. Wala akong plastic sa loob, yung kanyang pinakabilan ng thermostatic coil, yung pinipilitan nun, ito ginamit ko yan, napakalit. Ito. Adjust ko yan, para lang makasara ng gusto yun. Hinihingan ko dito kanina, tapos in-adjust ko, nung hindi nagsasara, tapos nung in-adjust ko, totally na-isara niya. Yan. So yan yung process na, di ba mga kapasyon. Sige yung ating IEC. So yan, trabaho niyan.
So, testing natin mga kabasyong kung working na. Pa rin makuha. 1,000 pa rin kasi may sira yung kanyang plastic sa loob. So, yun ang aking gagawin.
na yung sekreto ni Don Passion. Plastic yan dito. Likod. So yun, bingo, kuwang-kuwa na siya. Ayun, sobrang baba pa nga. So ayan, nasa tamang idle na. So ang in-adjust ko doon mga kabasyong is yung kanyang thermostatic coil. Ayun, ito yung nasa likod. Yan, adjust ko na siya. Pinihit ko na lang kasi alam nyo mga kabasyong, yung plastic niya sa loob medyo may punit na yung kanyang pinaglalapatan ng thermostatic coil. Kaya ngayon bumababa pa pag umiinit. So ibabalik ko lang ng konti yun. Para makuha ni ICU yung tamang timpla. Ayun. Yun, di ba? Kita nyo? Pag nakuha niya na yung tamang init, bumababa siya. Yun lang i-adjust nyo. Ayan. Nagtatanong kayo, yun yung na-adjust ko. Ayan. Yan. Nakita niyo yan. Yan. Yang mismong thermostatic coil, ito mismo. Kapag ganyan ang position niya, kapag medyo sinasakal ko siya ng konti. Ayan. Kasi ang nagko-control sa kanya is ang thermostatic coil. So, hinihigpitan niya o sinasara niya yung valve na ng IACB. Ito. Yan. Hinigpitan ko na kasi siya kagad eh. Kasi ninyo, lumakas, diba? Ngayon, tignan nyo sa idle. Tignan nyo. 1,000. Hindi pa naka-aircon. So, medyo baba natin ko lang siya ng konti. Ibabalik ko lang siya ng konti. Ayan. Napihit ko na. So, ayan. Ayan. Bumaba na. Medyo mataas pa nga eh. Ayan, medyo mataas pa na. Almost 900 pa yan. So, konting pihit pa.
Binaba ko na siya. Dito ko na lang siya tataasan. Sa aking speed. So, maintain. Maintain. O, ayan. Ayan na. Ngayon, kapag malikot yung idle nun, ang inyong engine cooling sensor temperature, nasa na yun? Yun na lang yung titignan nyo kapag malikot yung idle. Malit lang yun. Ito. Ayan. Ito sa thermostat natin to. Ito. Ayan. Pag malikot, pag gumaganon-ganon yung idle. Pwede rin dito, IACB. Ayan. Nag-open na. So, itatry ko munang ipapalamig yung engine. So, yun. Kita nyo. Stable na stable, mga kabasyong. O, ayan. So, yan. Pag magdi-DIY kayo, ganyan lang din. Ngayon, mag-aircon tayo. Ayun. 950. I-off natin. Unti-unti bumabalik mga kabasyong. Diba? So yan, yan lang ang pag-set nun IACB bulb mga kabasyo. So maya patayin ko, tapos magpapalit ako ng map sensor. So ibang video naman yan syempre. So ayan lang ginawa ko, cleaning, kita nyo naman. Cleaning. So matrabaho nga lang, matagal, pero okay, sulit naman. Nag-focus tayo dito sa ating IACB kasi kanina super duper dumi. So yan, stable na siya. Ibabalik ko lang yung kanyang tapos kasi dito pa lang malalaman mo na kung hindi siya malikot yung kanyang problem solved mga kabasyong. 1.4 ang idle na ito kanina. Hindi ko na naipakita. Pero nakita nyo naman kung paano yung niya. Yan. 1.4 kanina yan. So yan mga kabasyong, idle yan. Tapos pag aircon natin, so aircon, wala na siyang pihitan ayun, aircon na siya. Ayan, number 2 off natin. Yun, daan-daan siyang bumababa. Ito nyo. So yun, so okay na yung idle mga kabaso. So yun lang mga kabasyong.
Maraming salamat sa panonood. Sana may nakapulutan nyo na naman ha, ng kahit konting idea with regard sa pag-DIY ng inyong sasakyan. So ito ay Toyota 4AFE AE 101 mga kabasyong. Ito yon, GLI. So yan. So yun lang mga kabasyong. Maraming salamat sa panonood. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated ko sa mga bagong videos na aking i-upload. And paki-like and follow na rin po ang ating Facebook page. Yun lang mga kabasyong. Maraming salamat sa panonood. God bless.